Ayan mga idol, magluluto tayo ng masarap pero napakasimpleng pansit bihon mga idol. Simpleng-simple lang po ang ating mga patimplada rito. So ayan, unang-una nag-prepare tayo ng carrots, ang pirasong carrots yung mga idol. At syempre hiniwa lang natin na medyo pa-strip. At syempre gano'n naman talagang hiwa ng pampansit. Kaya lang, hindi na sa atin kung gaano kalalaki. Kagaya niya sa atin medyo malalaki ng konti. So dahil yan ang gusto ko, medyo malalaki ng konti ang ating hiwa rito. Ayan. At syempre meron tayong isang pirasong bell pepper, hiwain rin natin ng medyo pa-strip. At syempre yung isang pirasong malaking white onions, hiwain rin natin ng paganyan din. At meron tayong kinchay, halagang 5 piso mga idol, syempre pampabango yan. So okay naman ang kinchay pagka kunti-kunti lang para yung aroma at bango ng ating pansit makukuha natin. At syempre may mga tao din na ayaw ng kinchay. Ayan. So ayan, ang kakaiba natin rito ay gumamit tayo ng bok choy mga idol. So tinatlo lang natin na paghati ang ating bok choy. Ayan nga pala ang ating sahog, mayroon tayong batok at least 200 grams, so nakalaga na po yan. So ang ginagawa natin rito ay hiniwa lang natin ng medyo malalapad. So ang diskarte ko rito, mayroon tayong kalahating kilong pansit bihon. So ginawa ko rito ay ibabad muna natin mga idol para mas madali at mas mabilis na siyang lutuin pag nakababad na. Ayan, kagaya niyan, medyo nakababad na siya, siguro mga 5 minutes, ganyan okay na. Pagkatapos natin ibabad ang ating pansit bihon, so ay nagprepare na tayo ng mantika na may kasamang chicken oil, syempre para manilaw-dilaw ang ating pansit bihon. Ayan, ginisa na natin ang ating sibuyas. At sinunod na natin ang ating bawang at hayaan lang natin igisa ng igisa, haluin ng haluin hanggang sa lumabas ang kanyang aroma mga idol. At syempre yung ating gizzard, chicken gizzard, so hiniwalay po natin ang atay rito dahil mas mabilis naman maluto yun. Ayan, pagkagisa ng ating balon-balona ng manok, sinunod na natin ang ating kikiam, syempre yung squid ball. At syempre naglagay tayo rito ng isang pirasong chicken cubes mga idol para malasa. At konting soy sauce lang, huwag natin masyadong damihan, baka umalat, so mamaya mag-addition na lang tayo. At syempre yung pamintang durog, ayan, naglagay rin tayo. At syempre yung ating Maggi seasoning or kahit anong klase ng seasoning, so pwede natin ilagay syempre para pampalasa. At hayaan lang natin at igisa-gisa pa natin. So ayan, meron nga pala tayong pinagpakuluan ng ating buto-buto na inipon, parang pinaka-soft stock nya. Yun ang gawin natin pinakasabaw. Ayan, at syempre lutuin pa natin siguro no at least mga 5 minutes ang ating sahog. So ayan, dahil kulang sa templada, nag-additional tayo ng konting soy sauce pa. At saka natin nilagay ang ating bihon na binabad na natin kanina sa tubig. Ayan mga idol, at halo-haluin lang natin at hayaan lang natin matuyuan siya mamaya-maya. So pag natuyo na yung pinakasabaw niyan, siguradong luto na po ang ating pansit bihon. Ayan. So takipan lang natin siguro mga 3 minutes mga idol. Ayan, pagkalipas niyan kita naman talaga namang tuyong-tuyo na siya at luto na. Ayan. So ang gawin naman natin rito ay mag-prepare tayo ng kanyang pang toppings dahil ang kalahati lang yung ginawa natin panggisa kanina. So yung kalahati gawin natin pang toppings. Ayan, ginisa natin rito ang ating pork batok at hayaan natin medyo mag-brown siya ng konti, mag-golden brown. At isunod na natin yung atay ng manok, syempre yung kapartner ng chicken gizzard yan mga idol. Ayan, igisa na natin. At syempre yung kalahati rin ng kikiam na pinakasahog natin at yung kalahati ng squid ball igisa rin natin. At hayaan natin siyang maluto rito. Ayan. At syempre yung carrots ay yan, nilagay na po natin. At yung bell pepper mga idol, ilalagay na rin natin rito. So ayan, nag-additional tayo ng konting timplada. Nilagyan natin ng konting timplada na soy sauce. So sa mga gusto mag-additional lang oyster sauce, wala namang problema mga idol. So dahil wala tayong available, soy sauce lang sa kalam na. Ayan, at syempre kondang bitchin. At ayan na nga, nilagay na rin natin ang ating bell pepper at ang ating bok choy na siya naman talaga ang kakaiba ng ating pinakasahog rito. Dahil gumamit tayo ng bok choy. Syempre parang magandang ating toppings mga idol. Medyo may pagka-green siya at medyo mamula-mula. Ayan. So ayan na, at medyo half cook lang natin ang ating toppings. Ayan, saka natin ilagay doon sa ibabaw ng ating pansit bihon mga idol. So ayan, ganyan lang kadali, kasimple na gumawa ng simple man pero napakasarap ng diskarte ng ganitong klase ng pansit bihon. So ayan, binubod na po natin ang ating kinchay sa ibabaw mga idol. Ayan, at syempre pwede na po tayong kumain mga kabarangay. Ayan, tara, at pwede na natin lantakan ang napakasarap at napakasimpleng pansit bihon ng kusinero ng barangay mga idol. Ayan.
Ayan, sa mga gusto nga palang umorder ng ating Bagnet Bagoong, at maraming salamat nga pala doon sa umorder sa Bicol region. Ayan, umorder po sa atin ng isang box. Ayan, at sa mga gustong umorder, PM lang po. Dahil syempre yung isang box po ay pang reseller nyo. Syempre pambinta nyo, napakamura lang po ang bigayan natin. Kung sa Shopee po ay 160 ang isang buti. So sa mga reseller po na kagaya nyo ay ibibigay ko lang po na 135 per buti mga idol. Syempre pwede nyo ibenta yan hanggang 180 per buti ang ating loaded Bagnet Bagoong. Ayan, at maraming salamat ating mga kabarangay. Ayan.